Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong top 10 departments. Ito po ay patungkol sa 2025 National Budget. Alamin natin dito sa video natin mga maestro, sino ba yung nakakuha na may pinakamalaking budget at sino naman yung may pinakamaliit na budget po, para ngayon pong fiscal year 2025. Kasi kung maalala po ninyo, nagkaroon na po ng formal na pagpirma at inaprobahan po ng ating Pangulong Marcos ang atin pong 2025 national budget itong nakaraang December 30, 2024 na kung saan ito po ay nabalot ng kontrobersiya, dahil nga po ang sabi nga po ng iba ay hindi makatarungan po yung pagkakahati po ng ating national budget. Pero ito po ay nagawa naman ng paraan ng ating Pangulong Marcos at bago nga niya ito ipinirmahan ay nagkaroon po ng masusing pag-aaral, muling binusisi ng Pangulo kasama po ang DBM, kung alin ba yung mga tatapyasan, alin yung mga dadagdagan na mga departamento, para mas maging maayos po, at mas maging maganda po, yung pagkakahati po ng ating national budget para ngayong fiscal year 2025. So ibig sabihin, hindi naman po yung approved na bicameral report ng Congress and Senate po ang inaprubahan po ng Pangulo. So nagkaroon ng konting pagbabago, mga kamaestro. So ang tawag po dyan is yung pagbibeto, mga kamaestro. So nagbeto po ang Pangulo, kaya hindi po yung galing mismo sa bicameral report ng Congress ang inaprubahan pong budget natin, mga kamaestro. So nagkaroon po ng beto, So alamin po natin, para lang po sa kaalaman ng mga karamihan, mga kamaestro. So banggitin natin or talakayin natin ng mabilisan lamang yung veto na siyang ginawa po ng ating Pangulong Marcos. Ayan, sabi dito, by the way, ang source po ng information natin ay walang iba kundi sa Usapang Budget natin, official Facebook page. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Usapang Budget natin Facebook page, yan po ay official na Facebook page po ng Department of Budget and Management. So legit po, Legit po yung mga pinapakita natin ditong information. Galing po mismo ito sa DBM, mga kamaestro. Alright? So, mga dapat maunawaan patungkol sa pagpasa ng Fiscal Year 2025 General Appropriations Act or yung GAA, mga kamaestro. Ayan. So ano ang direct veto? Ayan. Ang veto po ay kapangyarihan ng Pangulo mula sa saligang batas na hindi aprubahan ang buong bersyon o mga item, mga programa o proyekto ng pambansang budget na ipinasa ng Bicameral Committee ng Kongreso. So yan na po yung binabanggit natin kanina, mga kamaestro, na hindi naman talaga yung report po ng Bicameral Committee ang talagang pinirmahan o inaprubahan po ng ating Pangulong Marcos. Ayan, may ginawa na rin po tayong video, alam ko naman kumalat na po sa social media, yung nakita po ninyo na Bicameral Committee report ng Kongreso patungkol nga dito sa national budget, na kung saan nga umani po ng kabi-kabila ang mga pagbabatikos, mga kamaestro, dahil nga hindi makatarungan yung nasabing budget, sabi po ng karamihan. Alright? So, may dalawang klase ng veto. Yung una, general veto. Ito ang pagdi-disapprove ng Pangulo sa bersyon ng national budget ng Bicameral Committee. Ibig sabihin, talagang i-disapprove niya lahat yon, mga kamaestro. Talagang wala siyang tatanggapin doon na datos, mga kamaestro. Ibig sabihin, back to zero, So, aalisin lahat yon. Pangalawa naman, line item veto. Maaari namang i-veto ng Pangulo ang particular na programa at proyekto. Kapag nabeto ng Pangulo ang isang programa o proyekto, matatanggal o mawawala na ito sa ating national budget, ngunit di maapektuhan ang iba pang item. So ito po yung pangalawa, na ito po yung ginawa. Kung hindi po tayo nagkakamali, ito po yung ginawa ng ating Pangulong Marcos, Line item veto, ibig sabihin meron lang siyang tinanggal, meron siyang binawasan, pero hindi naman talaga totally ng report po ng Bicameral Committee ng Kongreso yung kanyang tinanggal. Alright? Ayan. So ito po, mga vetoed items sa ilalim ng Fiscal Year 2025 General Appropriations Act. Unang-una po dyan, yung 26 billion na programa at proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. So tinampiasan po yon, binawasan ng 26 billion po ang DPWH. Kasi kung hindi po tayo nagkakamali, isa po yung hindi man DPWH, isa siya sa may pinakamataas na budget doon sa Bicameral Committee po ng Kongreso. Alright, pero dahil binawasan, nabawasan po yon ng 26 billion. Ayan. Pangalawa naman po is yung 168.24 billion sa ilalim naman ng unprogrammed appropriations, kasama na ang UA sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ayan. So ito rin po nang nawala
natapyasan or nabawas yung 168.24 billion para sa unprogrammed appropriations. Alright? So yan po yung mga na-vetted na mga items po, no, sa ilalim po ng Fiscal Year 2025 General Appropriations Act. Okay? So magkano naman ang kabuuang budget para sa 2025? So ito po yung nakakahalaga ng 6.326 trillion pesos. Alright? So ngayon alamin na natin sino-sino ba yung may pinakamatataas na budget ngayong 2025. Paano ba nahati-hati itong 6.326 trillion pesos na ito mga kamaestro? Okay. Ayan, nakalagay dyan. Fiscal Year 2025 Top 10 Departments. Ayan. Sa unang column po, yung 2025 NEP or yung National Expenditure Program. Sa second column naman po is yung 2025 Bicameral Report. And dito naman po is, ito na po yung pinaka-pirmado ng Pangulo, ano po, para sa kalinawan po ng lahat. Itong nandito po sa 2025 Bicameral Report, net of direct veto in billion pesos. Okay? So, unahin po natin itong Labor and Employment, yung DOLE, and other departments, SPA, EPS, Auto Appropriations. Ayan. Ang approved budget po is 39.5 billion pesos para sa Labor and Employment. And then, sa other departments naman po is 2.676.2 billion pesos. Okay? Next naman po ay ang Justice, Department of Justice. Ayan. Ang approved budget po, pang-sampu po yun, pang-sampu, 42.2 billion pesos. Hindi ko na po babasahin tong dito sa column na to, kasi medyo tatagal po yung video natin. Makikita nyo naman po yan dyan. So, babasahin ko lang po is yung approved budget, mga maestro. Ito na po yung pirmado ng Pangulo. Sa Judiciary naman po is 64.0 billion pesos, pang-siyam po, ang Judiciary. 64.0 billion pesos. Pang-walo po, top 8 natin ay ang DOTR, Department of Transportation, na mayroong 123.7 billion pesos. Alright? Next naman po ay ang Social Welfare, yung DSWD, Department of Social Welfare and Development. Top 7 po yan na mayroong 217.5 billion pesos. Alright? Next naman po, pang-anim ay ang Agriculture, DA, Department of Agriculture, na mayroong approved budget na 237.4 billion pesos. Top 5 po, pang-lima ay ang Department of Health. Ayan, so sa Department of Health, meron pong 267.8 billion pesos. Top 4, pang-apat, Interior and Local Government, Department of Interior and Local Government, DILG, na mayroong 279.1 billion pesos. Top 3, ayan, pumasok na po tayo sa top 3, pangatlo, ay nagmumula naman sa DND, yung Department of National Defense, na mayroong 315.1 billion pesos. Pangalawa, top 2 ay Public Works or yung DPWH, Department of Public Work and Highways. Ayan, ito medyo malaki na, 1.007.9 trillion pesos. So yan po yung para sa DPWH, mga kamaestro. 1.007.9 trillion pesos. At ang top 1, pinakamalaki, ay para po sa education. Hindi ko po i-specify na DepEd, mga kamaestro, kasi baka sabihin ng iba, ang laki naman ng budget ng DepEd. Actually po, yung para sa education, ito po ay nahati pa, mga kamaestro, spread out po yan across agencies, hindi lamang po DepEd, so malinaw po yan, lalakasan ko, kasi sa El Maestro, syempre tayo po ay taga DepEd, pero ito po hindi lamang po para sa amin, hindi lang po para sa DepEd, itong 1.055.9 trillion pesos na yan, mga kamaestro, hindi lamang yan para sa Department of Education. Alright? So, sa education po, ito po ay spread out across agencies such as, yun nga, yung DepEd o yung Department of Education. Kasama rin dyan ang CHED, yung Commission on Higher Education. Kasama rin po dyan ang TESDA. Mga kamaestro, yung TESDA, yung Technical Education and Skills Development Authority. Kasama rin po dyan ang SUCs, mga kamaestro, yung State Universities and Colleges. And maliban dyan, meron pa, mga kamaestro, yung Philippine National Police Academy, yung PNPA, kasama rin po dyan. Then kasama rin po ang Philippine Public Safety College, ayan. National Defense College of the Philippines, kasama rin dyan. And yung Philippine Military Academy, yung PMA, and
Philippines Science High School System. Ayan, so marami pong maghahati-hati dito sa 1.055.9 trillion pesos na yan na budget for education. Kasi ang inakala po kasi ng iba, para lang po yan sa DepEd. Alright? So yun po, no? Yun po yung top 1, ano po, yung education, no? But hindi po yan para sa DepEd lamang. So ito ay spread out across different agencies. Yun po yung mga binanggit natin kanina. Alright? So yun po, no? Yun po mga kamaestro ang, ayan, and for the total nga pala, ayan, 6.326.3 trillion pesos. Ito po yung approved national budget for fiscal year 2025. O yan, so sana po nalinawan kayo, no? Pwede niyo pong i-share tong video natin, no, para mas maintindihan din po, no, para mas maganda kasi alam ng sambayan ng Pilipino saan ba napupunta yung mga tax natin, saan ba napupunta yung budget ng ating gobyerno, ano po, para hindi tayo tanong ng tanong. At least alam niyo na, ay, napunta to dito sa department na to, di ba? So at least meron po tayong idea. So please share our video mga kamaestro, no, para mas marami po tayong ma-inform na mga kamaestro. Hindi lang kamaestro natin, no, kundi lahat ng mga ordinaryong Pilipino, ano po mga kamaestro, lahat ng mga Pilipino ay dapat karapatan nating malaman po itong ating 2025 national budget. Alright, so dito na tatapos itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button yan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, no, yung mga updates pa rin sa ating budget para sa national government. And syempre, yung mga benefits po ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!